Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pangpolitika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan, meron pong isang abogado dyan na sinabi niya in the defense of his client, sinabi niya na ang Pilipinas naman ay hindi communist state. Which is true. Hindi naman po komunista ang form of government natin, kundi isang democratic, no? Meron po tayong mga freedom. Hindi po nasusupil ang anumang freedom and rights na na-afford o nakalagay sa konstitusyon na pwedeng i-avail, gamitin ng mga bawat Pilipino. Okay, yung mga legit, mga totoong Pilipino. Hindi po yung nagkukunwaring mga Pilipino tulad lang nila Alice Guo. O di ba? Yung mga kumuha ng birth certificate diyan sa Davao region. Hindi ko po sinasabing sa Davao City kundi sa Davao region. Hindi ko po alam kung saan sa Davao region yan, pero yun po yung sabi ng MBI. Meron pong mukhang manufacturer ng mga illegal na gawain dyan sa Davao region. Okay, at ganun din po mga kababayan. So ito po yung isa nating pag-uusapan mga kababayan, ay tungkol po ito sa isang editorial dyan po sa newspaper ba yan o sa online ng Daily Tribune tungkol kay Chis Escudero. No, mukhang may nagsulat ng isang article, op-ed yata yan, tungkol po dito kay Escudero na isang UP graduate o kung saan niya naman na-obtain ang kanyang degree, no? Yung kanyang pagiging lawyer. Napakatalinong tao, pero kung wala daw siya nito, malamang, no? Malalaman nyo mamaya kung ano yung nasasabi. Parang sinamarize lang po, hindi ko na ipapakita sa inyo yung buong op-ed o editorial, kundi sinamarize na lang po in one simple short paragraph. Opo. Okay, so shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So una natin pag-usapan mga kababayan, ito pong isang abogado na nagsabing ang Pilipinas ay hindi naman po komunista. Hindi tayo communist state. Kasi sa pagiging communist state ng isang bansa mga kababayan, talaga pong kontrolado kayo ng gobyerno. You don't have so much freedom like freedom of the press, freedom of religion, freedom of free speech, kasi nakokontrol po yan ng gobyerno. So limited lang yung ma-enjoy nyo na freedom, no? Ang pagiging komunista rin po dati napaka-severe niyan, no? Pati yata yung income ninyo limited, merong mga restriction, tulad na lang po yung sa North Korea, yung mga ganyan. Delikado kayo pag nanood kayo ng mga foreign movies, mga foreign films o whatever na pinagbabawal nila. Pwedeng ikabuwis nyo ng buhay dahil nga very restrictive, no? Para po kayong mga robot dyan, disusi ang galaw ninyo pag kayo ay talagang napunta sa communist state or country. Napakahigpit. Bibihira na po ngayon ang mga communist countries. So, some of them are socialist na, no? Lumalayo po sila sa pagiging communist, kundi nagiging socialism na po sila yung iba. Okay, so ang Pilipinas po hindi po yan socialist or communist. Pwede naging socialist tayo nung panahon ni Digong. Socialism siya, yung bang kinontrol niya parang dictatorship, but not purely communist. Okay, kasi may nai-enjoy pa rin natin yung mga rights and freedom. So, yung abogado nito ang nagsabi kasi binabatikos po yung kanyang kliyente. So, nasabi niya tuloy, hindi naman tayo communist state Bakit nyo sasabihin yan? Bakit nyo i-request yan? Unang-una, yung kliyente ko wala namang kaso. Siguro alam nyo na sino yung tinutukoy natin. Yan po ay walang iba kundi yung si former congressman ng Ako Bicol Party List na si Elizalde ko na nag-resign na ngayon po ay ayaw bumalik ng Pilipinas dahil natatakot daw siya sa buhay niya at the advice of his doctor, hindi siya pwedeng mag-travel. Yung huling-huli, baloney po yun. Kalokohan po yun.
no? Hindi po ako naniniwala with the advice of his doctor na bawal siyang mag-travel. Takot lang siya, ayaw niya lang, baka pag siya ay nagipit na sa tanungan sa mga hearing, mapinpoint niya kung sino talaga yung mastermind o mandamay na lang siya. Yun ang kinakatakot niya, no? Okay, so yung kanya pong abogado na si attorney, last name niya ay Rodain o Rodain o whatever. Siguro sa Pilipino, Rodain, no? Okay, sinabi niya, wala po tayo sa communist. Hindi po tayo communist state. So, wala pong karapatan ipa-revoke yung passport ng kliyente niya unless this is obtained illegally. Yung may fraud. Parang si Alice Guo. Ha? O di kaya, talagang threat siya sa national security ng bansa. O, parang si Tebes. Kinasuhan po si Tebes sa anti-terrorism law kasi madami pong nakuhang mga baril sa bahay niya. Kaya naturing na national threat si Tebes, kaya na-revoke yung passport nun eh. Oo, yun ang nagamit. Pero ito pong si Elizalde ko, sabi ng ano niya, wala pong kaso yung aking abogado, ay yung aking kliyente. Filean nyo ng kaso and make sure na para ma-revoke ninyo yung passport niya, make sure na his passport was obtained illegally. Parang yung kanyang birth certificate, illegal dahil di naman siya totoong Pinoy, wala siyang Filipino citizenship, ha? O kaya nagpresent siya ng any forged document para na-obtain niya yung passport. Ganun po. Parang yung mga si Alice Guo nga sa aking ibang Chekwa dyan na nahuli, no? At the same time, national threat ba siya? National risk ba siya? Threat ba siya sa ating security ng bansa? Ayun po yung contention ng abogado ni Elizalde ko. Kasi may isa pong congressman dyan na init talaga kay Elizalde ko. Parang ito, hindi na pagbigyan ni Elizalde ko nung Committee on Appropriation pa siya dyan sa Kongreso. Mukhang siguro may inuungot ito, hindi pinagbigyan ni Elizalde ko, kaya sabi niya payback na ito. Yung congressman na yan, hindi naman pinangalanan ni Attorney Rodain kasi yan po yung nagsasuggest na i-revoke nyo na lang, bayaan nyo na yung abogadong dumipensa. O di ba mukhang gagula? Hindi naman po sa kinakampihan natin si Elizalde ko, pero wag nyo naman ganon. Mali na nga, gagatungan mo pa ng mali. Imbis na itama mo yung mali, pero ikaw, Toby Chanko, gumawa ka naman ng tama. Sumunod ka dun sa due process at tama dapat ang paggawa para hindi mabubutasan. Ikaw sabi mo, sige, revoke nyo na lang. I-revoke mo na lang, bahala na yung abogadong dumipensa. Para kang si Digong, nung hinahanap niya si sino ba yun? Hindi si Taguba si Guban. Si Guban nasa Blue Ribbon hearing ni Gordon, sabi niya kay Albayalde, asa na si Guban? Nakuha mo na? Sabi ni Albayalde, press con to Hindi pa ho sir, anong charge? Biruin mo walang charge, huhulihin mo? Anong sabi ni Digong, mo na, gawa mo ng ano. Di ba sabihin, gawa mo ng kwento? Gawan mo ng kaso, ganun ba? Toby Chanko? Anong pinagkaiba mo kay Digong? I planted evidences? Gawa ka ng peking motibo? Kaya tayo nagkakandaloko-loko meron namang new passport law. May bagong passport law. In-explain na rin po yan in detail ni Terry Ridon. Sabi kasi ni Chanko, may kapangyarihan daw base sa ligang batas ang DFA na mag-cancel. Pero nga po may bagong batas ang new passport law. Ang sabi ng DFA, kung walang court order mula sa korte revoking the passport of a certain Filipino citizen, we cannot do so. Kailangan dumaan ka sa tamang proseso, Toby Chanko. Nakakaasar naman, Para lang ba gusto mong makabawi kay Elizalde ko? Hindi ka nasusunod sa tamang proseso? Ay nako, hindi ganon. Mamaya ikaw makakitaan ka rin ng butas. Gusto mo ganon din ang gawin sa'yo? Yung ayaw mong gawin sa'yo o ayaw mong gawin sa kapwa mo, ayaw mo rin pagawa sa'yo, di ba? Ganon dapat Dumaan po tayo sa tamang proseso. Kung ano po yung sinasabi ng batas, doon po tayo sumunod para maging halimbawa kayo. Hindi, kayo mga mambabatas, kayo ang hindi nyo alam yon. Sabi doon antayin po ang desisyon ng korte kung papayagang i-revoke siya. Once that there's a decision of the court to revoke the passport, then
Yun ang contentions na ngayon ng abogado, hindi yung gagawa nyo na lang ng kwento. Anak ng siopaw naman, no? 'Di ba? Nakakahiyang mambabatas tayo pag gano'n, Congressman Tiangco, wag gano'n. Sumunod tayo sa due process, sumunod tayo sa batas. Maging magandang halimbawa ka. O kung gusto mo makabawi kay Rizaldico, daanin mo sa tamang proseso. Kaya tuloy, sinabi ni Attorney Rodain ng Attorney Rizaldico, unang-una, walang kaso yung kliyente ko. Pangalawa, hindi naman siya national threat sa security. Pangatlo, hindi niya naman na-obtain yung ng truth fraudulent yung kanyang passport. So ano, bakit kakansilahin? O di po ba? O. Kaya dito may punto po. Saka hindi tayo communist state. It is not being dictated by the government. Remember, the president is governing the country based on the law. Yan ang sabi ni JPE, mga kababayan. Si General Torre niya tinanggal eh. Magaling na general, magaling na police, pero tinanggal as PNP chief kasi ayaw sumunod ni Torre sa NAPOLCOM, sa National Police Commission. It is a commission. It should be governed by law. O yun, kaya nga sabi ni Remulla, mas pinili ni Pangulo ang institusyon kaysa sa isang tao kasi the president is governing based on the law. Kung hindi siya nag-govern sa ano pinag-uutos ng batas, wala sa context ng konstitusyon, di magiging ano siya, diktador, parang si Digong. Di po ba? Nakakahiya naman, no? Meron na ng presidenteng nagiging halimbawa, ayaw niya patularan. O now, eto naman pong si Escudero, pasok tayo. Si Escudero, in-op-ed sa isang newspaper na Daily Tribune. Ito yata taga-UP yata ito, ewan ko po, pero ang ganda po ng sinabi. Kasi itong si Escudero, nasasangkot din ito no? Sabi nila, brilliant, matalino sa matalino si Escudero. Andyan po yung quote card, tingnan nyo na lang, no? Mukhang hindi ko yata masaulo yan kasi English, mga kababayan Ang sabi dyan, brilliance is nothing, kumbaga yung brilliance mo, yung katalinuhan mo, yung kagalingan mo, ay walang silbi. Brilliance without ethics. Ang kagalingan mo, ang katalinuhan mo, pag wala kang ethics. Ibig sabihin, ano yung ethics? Parang yung pag-uugali mo. Your good moral and right conduct. No? Isa kang morally corrupt. Corrupt. Sabing ganun, mga kababayan. So tingnan nyo yun, mga kababayan, nakakahiya po, no? Morally corrupt or bankrupt. Nakakahiya. Brilliance without ethics is bankrupt. Brilliance without ethics is morally corrupt. No, ang sabi pa, hindi porket meron kang diploma na sharpen mo yung mind mo ng katalinuhan, pero wala kang ethics, wala kang integrity, wala kang conscience, wala kang konsensya, mga kababayan. At ito pang matindi, mga kababayan. Brilliance without integrity. Nakita nyo, sabi niya, yung una, brilliance without ethics, morally corrupt or bankrupt. You can sharpen your mind, but pag wala kang morality, wala kang ethics, di wala ka ring konsensya. At ito matindi. Brilliance without integrity. Ano ka? Di ba? Ano ka? Ano daw pag wala kang integrity? Wala kang leadership. Di ba ang sakit niyan? Escudero? Wala kang integridad simula nung naging speaker ka. Kung ano-anong pinaggagawa mo, minamanipulate nyo yung konstitusyon. Lalo na yung salitang forthwith. Kung ano-anong definition ang pinagsasabi nyo sa salitang forthwith kasama si Alan Cayetano. You are so brilliant. You sharpen your minds with the book of law. Yung mga kung ano yung mga natutunan nyo dyan sa eskwelahan, ang tatalino ninyo. Pero sa katalinuhan nyo, naging bobo kayo. Brilliance without ethics. Bankrupt. You can sharpen your mind. You can sharpen your heads. You can read all the books. You can say all the anecdotes or the quotations of the famous persons. Pero wala kayong ethics, wala kayong credibility. Therefore, you don't have a conscience. Wala kayong konsensya. Wala kayong pakiramdam. Bastos kayo.
Kayo yung nag-aral para lang pagsilbihan ng sarili ninyo. At higit sa lahat, brilliance without integrity. Wala kayong leadership. You are not a leader because ikaw ay nagpasulsol, nagpagamit sa mga demonyong tulad ng pamilya Duterte. You are morally bankrupt. You don't have a conscience and you're not a leader even though you are brilliant. You have sharpened your minds. You become a board passer or whatever. You accumulated all the degrees, all the accolades you can get, but without this ethics, without integrity, without moral ascendancy, you are nothing but a trash. Ganun po yan eh. Nakita nyo yung inugali ni Escudero nung siya ang Speaker of the House? Sobra ang pagiging mapagmataas niya. Sinobra niya ang lipad niya. O ngayon, unti-unti kang babagsak. So nakita mo, no? Brilliance without this, brilliance without this, brilliance without this, therefore, you are nothing. Kahit pa ikaw pa ang pinakamatalinong tao sa mundo, but you don't have ethics, you don't have integrity, you don't have the moral compass, therefore, you are a basura. Okay, kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.